po yun. Ayan, sabi nga sa bawat tagumpay at mga achievement na natatanggap ng ating pong tatakbong kapitan. Sabi nga po, in every man's success, there's a woman behind. At ikaw po yun, Mrs. Annalyn Mirabiti Bello. Siya po ang asawa ni ating kapitan. So, mga anak po niya ay 5. Ayan, si Adriel, Andre, Ezekiel, Angela at Andre. Napakatatadino po ng mga anak ng mag-asawang ito. At kasalukuyang naninirahan sa Sitio Sindico, Barangay Tinamnan. At ang pinagkikitaan po, hanap buhay, hindi po siya basta lang nakatambay. Sabi po, hanap buhay. Mayroon po silang tindahan at pinagkikitaan. May mga tricycle din po siya, pinamamasada. At dahil po sa mga karanasan niya sa trabaho, kaya po siya talaga nandun ang potensyal para maging leader ng barangay. Ang banggitin ko lang po ang ilang mga karanasan niya at naging trabaho. Siya po ay naging factory worker, General Fabricant Marketing Corp sa Novaliches, Quezon City. And then naging marketing supervisor po sa AMD Marketing din po sa Naga City. Then sales supervisor, AEMD Marketing, Tarlac Branch. Factory worker, Latondenia Distillers Incorporated sa Lucena City. Then construction worker din po at Bito Builders. And then tricycle operator, part-time driver din po up to present. At barangay kagawad po sa kasalukuyan mula po 2018. Ano po? Then sa mga organisasyon at posisyon po, siya po ang member po siya ng San Luis Alay Unlad Farm Growers Association. Yan. Then, member din po ng Lukban Toda Federation. And then, President, Pel Service Toda. Ayan. Yung po mga ganyang kagaya po din ni Kagawad Awong. Isang training din po yan talagang paano humawak ng tao, pamunuan nila ng maayos. Desangguniang Barangay Tinamnan member. Siyempre, Committee on Education, Co-Chairman from 2018 to 2020. Committee on Health, Co-Chairman 2021 hanggang to 2023. Baudes Officer 2018 hanggang po 2020. Barangay Council for the Protection of Children, Co-Chairman 2018 hanggang 2020. Then Primary Healthcare or PHC, Pangalawang Pangulo, 2018 po hanggang 2020. And then Committee on Education member, 2020 hanggang 2023. Committee on Public Works member, 2020 hanggang 2023. And frontliner during the COVID-19. Naikutan niya lahat ng komitiba. Ibig sabihin, nahasa na po ang ating pong kapitan na ito. Nahasa na sa larangan po ng mga paghawak ng komitiba. So, ito po yung mga na-receive niya, mga achievement. Outstanding Bausi Desk Officer 2018-2019. At siya po ay pinagkalooban ng sertipiko ng pagkilala ng Lukban PNP sa kanya pong kahusayan at koordinasyon sa Lukban. At sa mga, banggitin ko din po yung mga seminar na attendant niya. Napakahalaga po ng mga seminar na attendant ng isang leader po ng ating barangay. Siya po ay nakadalo sa seminar on budgeting and procurement planning, seminar on disaster risk reduction and management, seminar on budgeting and procurement processes, then seminar on anti-drug abuse campaign, seminar on violation against women and their children, then seminar on budgeting, procurement planning, and lupo ng tagapamayapa seminar. Sa mga seminar na to po, masasabi po natin talagang pilit niyang, nandun yung kanyang interest, nandun ang kanyang pagsisigasig sa mga ina-attenan niyang seminar. Uma-attend at inaaral, hindi po natutulog sa oras ng seminar. So, yun po, hindi natutulog. At marami po nung kape. Yes po, yan na po, maiba naman, fresh, sa mga tumatakbong kapitan. Kita nyo naman, bata.
Malakas at bata, marami pang magagawa. Ika nga, naglilingkod sa barangay at napatunayan na marami pa siyang kayang gawin upang ang barangay ay higit pang mabago at mapaunlad. Di po ba naghahangad tayo na mabago naman, maiba naman ang ating barangay? Ano po? Naglingkod na sa barangay at napatunayan ng marami na kayang gawin upang ang barangay ay higit pang mabago at mapaunlad. Sa panahon ng paglilingkod, kinakitaan ng respeto at pagsunod na isang karakter na dapat taglay ng isang namumuno. Alam ng salitang respeto, napakahalaga po nito. May paggalang at walang naagrabyadong kapwa. Bukas palad lagi sa pagtulong, on or off the camera. Gumagawa at gumagampan ng tungkulin, may isang salita at hindi niya pipiliin makasakit ng kapwa. Yan po ang ating kapitan. May puso sa mga bata, handang tumulong sa abot ng kaya. May initiative po kung ano yung pangangailangan, ramdam niya. At hindi na po siya nagdadalawang isip pa kung ano yung kaya niyang gawin. Sabi ko nga po, sa akin pong experience sa almost 10 years ko pong paglilingkod sa barangay, siya po ay, kahit hindi na po siya yung pinaka-committee ko, siya po ay nandoon para sumuporta po sa ating lahat. Alam ko po yung iba dito, isa po sa nagbenepisyo sa kanya pong scholarship. Ano po? At marami pa pong pangarap at plano ang ating magiging kapitan ng barangay. Atin pong samahan at pakinggan po ang iba pa niyang ilalahad sa atin. Palakpakan po natin, Kapitan Edwin Belus. Hello po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Unang-una po, lubos pong pasasalamat sa lahat po ng nandito ngayong gabi. Lalo tigit po sa mainit na pagtanggap po sa amin. Sa ngalan po ni Kapitan Edwin, dati pong kagawad at magiging kapitan sa susunod na buwan. Kasama po maglilingkod ng tapat at mahusay sa pangunguna ng inyong lingkod aking mga kasamahan, Kagawad Sergi de las Alas, Kagawad Jane Abuel, Kagawad Esa Abustan, muli pong magbabalik sa serbisyo publiko, Kagawad Malu Ranyola, Kagawad Gerson Nada, dati pong SK, magsisilbi po bilang Kagawad, magpapatuloy po sa paglilingkod, Kagawad Jeff Saludares. Kasama ko naman po sa Lukban Toda Federation, Pangulo din po ng Toda, Kagawad Awong Salvacion. Sa ating pumuupo at kumakandidatong SK Chairman, Tope Paraon, sa kanya pong mga kasamang Kagawad ng Sangguniang Kabataan, isang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hindi po lingid sa inyong kalaman, nung panahon po ng 2018, ako po inyong inihalal bilang ikapitong kagawad. Ito po naman ay sinuklian ko ng isang mahusay at tapat na paglilingkod. Medyo ginakabahan pero hindi po. Sa loob po ng 2018, isa-isahin po natin. Panahon pong 2018, pinagkatiwalaan po ninyo ako ng inyong mahalagang boto. Naluklok po bilang kapitan. Naatasan po at natangan Committee ng Edukasyon. Naatasan po bilang kagawad ng barangay. Medyo pagod na talaga. Sorry po. Naatahan po bilang kagawad ng barangay. Iniatang po ang Committee ng Edukasyon. Kung natatandaan po ninyo noon, ang pangako ko po dito pa po yun sa kabila. Apat po kaming kagawad noon. Kagawad Willie, Kagawad Lado. Hindi. Si Kagawad Gerson, natangin niyo pong lingkod. Ipinangako ko po noon na
scholarship, yun lang po ang naipangako ko noon. Ang pangako ko po noon, scholarship para sa 10 daycare student. 10 po yun. Pero hindi po nasiyahan ng inyong lingkod. Ginawa ko po itong 15. 15 po. Ang estudyante po ni Ma'am Ellen noon, 30 student. Yung kalahati po ay aking scholar. Yung pong 10 ay kay Kagawad Willie Abel. Yun po. Ngayon, noong 2018 po, tinanong ko po si Ma'am, ano po yung kailangan ng mga bata dito para may provide naman po namin bilang komite ng edukasyon. Sabi po ni Ma'am Ellen, bahala ka na po Kagawad kung ano po inyong may paglilingkod, ano inyong maibibigay, tatanggapin po namin. Nag-isip po kami kasi nung panahon po yun ay medyo panahon ng tag-init, tapos dumadating yung panahon ng tag-ulan. Sabi ko, Ma'am, okay lang po ba na yung water dispenser na hot and cold, isang set na po yun? Sa kabutihang loob po ng inyong lingkod, kasama po si Kagawad Willie Abel, kasama po si SK Geno Saludares, nag-provide po kami ng isang hot and cold na water dispenser. Dinala na po namin yun doon, gagamitin na lang po siya. Yan po ay nagmula sa bulsa naming 3. Hindi po yan galing sa pondo ng barangay, galing po sa aming pinaghirapan. Bilang committee rin po ng edukasyon ng 2018, nakikita ko rin po yung pangangailangan ng bata at ginawa ko na rin po yung habit, yung every pasukan po ba, yung enrollment po, di start po ng pasukan, nagpo-provide po ako ng isang lapis, isang pad na papel at crayon. Nais ko rin para maiparamdam ko po dun sa mga bata na kahit sa simpleng bagay ay may malasakit po si Kagawad Edwin noon. Nataasan din po ang inyong lingkod bilang Baudes Officer noong 2018 hanggang 2020. Sa loob po ng 2018, parang mali 3, dapat 2 lang. Sa loob po ng 2 taon na paglilingkod bilang Baudes Officer po ng ating barangay, 2 taon din pong magkasunod na pinagkalooban ng award bilang Most Outstanding Baudes Officer po. 2 taon po yung magkasunod. Ganun din po, ang inyo pong lingkod ay naging committee din po ng BCPC. Barangay Protection for the BCPC. Ha? Yun, sa doon po sa Barangay Protection, Barangay Council for the Protection of Children, nakapagpa-seminar din po ang inyong lingkod. Nakapagpa-seminar po sa mga bata ng health awareness seminar. Ganun din po yung anti-drug abuse campaign. At nakapaglunsad din po ako ng on-the-spot painting contest para po dun sa mga bata. Taong 2019 po, nagpatuloy po ang inyong lingkod sa paglilingkod. Nakita nyo na rin po naman siguro kung gaano po kakisig ang inyong nasa harapan. Nakita nyo po ba? Parang wala naman yatang nakikinig. Pero pasensya na po kayo ha. Ako po yung nagpapakomedy lang. Kaya nyo po bang tsumaga ng hanggang alas 12 ng gabing makikinig sa aking walang kwentang sasabihin? Kayo po yung aking tatanungin para po pag mag-uwi na po tayo kung kayo po yung magtsatsagang makinig. Kung magtsatsaga ka rin po sa... Ayun, pagtsatsagaan ko po kayo. Napagtsagaan nga ninyong ako'y maglingkod sa loob ng 5 taon. Ay, bakit lang hindi? Ano po? Tsagaan nga namin yung kapitan ngayon eh. Aba, teka muna ha. Noong taon ko... Nasaya. Energy. Noong pong 2020, kung natatandaan po ninyo, noong March 2020, Naka-live po ba tayo? Ayun. Isang hi po muna dyan. Kung natatandaan po ninyo, before pandemic po naman,
nag-reshuffle po kami ng committee. Napapunta po sa akin ay committee ng health. Hindi ko na po sasabihin yung dahilan kung bakit po nag-reshuffle. Basta nung 2020, before 2020 po, nag-reshuffle na po kami. Pagdating po ng 2020, napa-assign naman po sa akin ay committee ng health. Isa pong mahirap na committee kasi unang-una, lalaki, hahawak ng committee. Ang hawak ko naman po ay nakasama sa paglilingkod ay DHW. Tapos, kailangan yung mga medical supplies, ako po yung maglilista. Ako din po yung maglilista ng mga gamot. Kaya po nang sinabi ng iba tungkol dyan sa medical. Sasagutin ko lang po yung sinabing pangako. Sagot po ito ha. Hindi ko po ito papangako, hindi po ako maninira. Sagot po ito dun sa nangangako. Sagot po ito dun sa nangangako. Inuulit ko po. Sagot lamang po. Ang sabi po nung isang tumatakbong kagawad, magbibigay daw po siya ng libreng paracetamol, libreng vitamins, at iba pa. Libreng amlodipine, at libreng losartan. Tama po ba yan na ipangako natin sa ating mga kabarangay? Yan po, every year, pinaglalaanan po yan ng budget ng barangay. Sila po ang makakapagsabi, mga kasama ko po sa barangay. Meron po talagang nakalaan dyan para sa gamot. Hindi po ito pamimigay na sasabihin, magbibigay po ako ng libre. Hindi po. Galing, ang pinamimigay po galing sa barangay, hindi po galing sa bulsa namin. Yan po ay galing sa buwis ng ating kabarangay. Malinaw na po kaya? Yan po ay galing sa buwis ng barangay. Sasabihin ko po sa inyo kung magkano po yung inilalaan na budget. Kasi committee ng health po ako. Ang inilalaan po na budget para sa committee nga, hindi po sa committee, doon po sa medical supplies, tulad po ng gamot, 24,000 po yan. Inililista ako po yung maglilista ng mga gamot na kailangan. Ako po yung maglilista. Tatanungin ko po yung mga nurse, midwife kung ano po ang kailangan ng barangay. Ako rin po yung magkakambas, ako po yung maghahanap ng supplier. Hindi po kagaya ng mga nakaraan. Hindi na po yun itutuloy. Hindi ko na po itutuloy yan, yung kagaya po nung nakaraan. Basta ganun po yung trabaho ko. Ako po yung maglilista, ako po yung magkakambas. Ang budget lang po ay 24,000. Yan po ay libreng ibibigay po sa mga kabarangay. Libre po yang ibibigay. Hindi po yan ipapangako. Kasama po yan sa budget ng barangay. Bilang committee ng health, sinagot ko lang po yung pangako nung isa. Sinagot ko, hindi ko po sila siniraan. Bilang naging committee din po naman ng health, ako po ay nahalal na vice president po ng asosasyon. Ako po ay nahalal bilang vice president ng committee ng health po pala, hindi po edukasyon. Committee po ng health, vice president po ako niyan. Bakit po ako pinagtiwalaan? Nakasama ko po dyan na 32 barangay. Bakit po kaya pinagtiwalaan? Siguro naman po ay nababalitaan, nakikita po naman sa performance ng inyong lingkod. Nasa gawa. Nasa gawa daw. Siguro nga po. Doon po naman, sasagutin ko rin po naman ito. Kasi doon po sa nilahad po ni Ma'am Ellen kanina nung ating pong tagapagpakilala, sasagutin ko lang po ito ha. Hindi po ako naninira. Ito po ay pagsagot doon sa mga ipapangako nila. Tatanggalin daw po ang training and seminar dahil isa daw po itong paglulustay sa kaban ng barangay. Hindi po. Bakit po natin tatanggalin? Kasi may budget po ang barangay sa training and seminar. Bakit po natin tatanggalin yung training and seminar? Paano po mahahasa? Paano po matututo? Paano po nila mapapag-aralan step by step hanggang makuha po nila yung tamang pamamaraan? Para din lang pong isang grade 1, kailangan po step by step makagraduate po siya ng grade 6 para makapag-high school. Ganyan lang po yung kasimple. Kaya hindi po dapat tanggalin yung
training and seminars na nagmumula po yung order ay sa DILG. Kasi kami po bilang pinakamababang ahensya ng gobyerno ay ang barangay. Kung ano po ang ito na naman, si Kagawad, bibira na naman, kagabi daw, si Kagawad Memorandum Circular. Kasi po, may dumadating po sa barangay na order po ng DILG. May nakalagay po dyan na Memorandum Circular, number ganito, ganito, ganito. Natural, sumunod po kami. Nakikita naman po ninyo, kahit nasa malayo yung seminar at malaki yung budget na nagagastusin, pinupuntahan po namin yan. Pinapadala po kami ng barangay upang mapag-aralan yung mga tamang proseso. Kaya hindi po dapat tanggalin yung training and seminar. Maliwanag na po, sinagot ko na po yung sinasabi nila na tatanggalin yung training and seminar. Ganon din po. Excuse mo ba, tatalastas. Ganon din po, napakadami po ng pansin po ninyo, napakadami po nilang ipinapangako. Napakadaming sinasabi. Parang ako lang. Parang ako lang. Parang seryoso naman po kayo. Gusto niyo po bang kantahan ko muna kayo? Mamaya na po at baka mag-alisan kayong lahat. Napakadami pong ipinapangako kagaya ng sabi ni SK nawala. Si SK Jules. Ang sabi po niya kanina, doon sa kanyang ayaw daw po niya ng maraming pangako na napapako. Kung natatandaan po niya, sabi po nung SK, napakarami po nang ipinapangako. Alam niyo po sa totoo lang, bakit po kailangan na ipangako ang lahat? Kung ako'y makangako nga lang sa inyo, kung sabihin ko, yung buwan at bituin, susungkitin ko, at ipakikita ko sa inyong lahat ngayon. Hindi po ganyan ang pangangako, ang papangako sa tao. Kasi alam nyo po, ang barangay po ay may budget. Tulad po ngayon. Ang budget po ng barangay ay sino pong nakakalam? Bibigyan po ng jacket. Bawal po. Ayon sa COMELEC, bawal pong magbigay. Sampulan po natin. Ang budget po ng barangay ay 6.4 million ngayon. 6.4 million ngayon. Pagpalagay na lang po natin, tatanggalin po natin dyan yung 20% development fund. 20% development fund. Ilalagay po ito sa concreting, street lighting, at sa iba pa na gawaing pang-infrastruktura. Halimbawa po, napakahirap po kasi. Tingin niyo po, may nakita po ba kayo dito project ng barangay? Meron po. Sino po magsasabing wala? Meron po. Meron po. Alin po? Yung Kalidini, papunta ka na Mara MJ. Hindi po. Liliwanagin ko po sa inyo patalastas po. Liliwanagin ko po sa inyo, yung pong pathway doon, hindi po yung project ng barangay. Ang inyong pong lingkod, isa po sa nag-donate ng semento para masemento yan. Si Kagawad Lado po, nag-donate din po yan ng semento para malagyan ng pathway yan. Yan po ay donasyon po namin, yung semento niyan, kahit po marinig nila. Sa totoo lang po. Nag-donate po kami ng semento para magkaroon ng katuparan yung kanilang kahilingan. Saan na pa mapunta po, pera ng barangay? Teka lang po, ipapaliwanag ko pong dahan-dahan. Isa-isa lang, relax lang. Ay, ang laki ng pondo eh! Nasabi ko na po yun yung po ay donasyon po. 3 pong kagawad ang nag-donate ng semento para doon. Pinagbayanihan lang po namin gawin yan. Yan po ay galing sa aming bulsa, yung binili ng semento, hindi galing po sa gobyerno ng inutang. Binili po namin yan kagawad Conrado Obustan at meron pa pong isang kagawad na nag-donate din po ng 2 semento. Hindi po ipagkakaila, meron pong nagawa dito. Sa 20% development fund po, ayaw ko pong sabihin ninyo na ako'y naninira. Gusto ko lang pong imulat ang inyong mga mata. Excuse po.
Isa pong bahagi ng 20% development fund po ng barangay. Kung nakikita niyo po, yung paahon po na kinongkreto dyan. Dito po, sa may paahon po papunta sa inyo. Papunta po sa inyo. Yan po ay isa sa proyekto ng barangay. Yun po ay kinuha sa 20% development fund. Paano po nagkaroon ng katuparan? Na magkaroon po ng concreting diyan? Hindi po, hindi ko po gawa. Sasabi po ako ng totoo. Ito pong papaliwanag ko po, dahan-dahan tayo. Para mas malinaw po sa inyo, yung 20% development fund po, nilagay po namin sa concreting. Ito po ay pinag-aralan at pinag-isipan. Magkakasama po kami, buong sanggunian. Magkakasama po kami sanggunian. Pinagdesisyonan po na ilagay po sa concreting yung 20% development fund. Alam niyo po ba kung sino nakapagpagawa nun? Hindi po. Parang alam niyo, nakalagay dun sa profile. Nakalagay po dun sa likod ng profile, nakapagpasimento, papunta dun sa paahon ng burol. Ako po yung nagsasabi ng totoo at nabasa ko po sa profile niya. Ang nakapagpagawa po niyan ay kayo. Kayo po ang nakapagpagawa. Alam niyo po kung bakit? Galing po yan sa inyong buwis na nagdaan lang po sa amin para pag-isipan at pag-aralan. Sa pangunguna po ng Committee ng Panggawain. Sa pangunguna po ni Kagawad Willie. Kung napapansin po ninyo, sino po ba yung nagsukat dyan? Sino nagsukat dyan? Nakita ninyo, sino pong nagsukat? Hindi nyo nakita. Ayun, nasa sa amin ka. Yan po ay sinukat namin ni Kagawad Willie bilang ako po ay katuwang ng Committee ng Panggawain. Sinukat po namin yan. Sinukat po namin yung total length niyan, tapos pinagawa po namin ng program of works din po sa munisipyo. Ganito, lumabas po yung total na ganito, yun, inilaan po yung bahagi ng 20% development fund dyan. Kaya kung nakalagay man po doon sa profile nila, nakapagpagawa po sila ng concreting diyan, mali po yun. Yun po ay napagawa sa pamamagitan ng inyong mga buwis, hindi po sa pamamagitan po ng inyong yun na yun. Yung street light. Ano po? Yun. Binigyan po ako ng date. Ako daw po ay kumanta muna. Para kayo daw po ay malibang. Yun po, yun. Yun po yung naging Ang 20% development po, napunta po, kung napapansin po, napunta kayo sa barangay. Dati, kung napapansin nyo, rough road po yan. Yung papunta nyo sa barangay, rough road po yan. Pinag-isipan po ng sangguniang barangay, sa panguna nga po na sinabi ko, nakagawan. Yan po ay pinag-isipan, pinag-aralan, bago na ilagay doon. At yan po ay sinang-ayunan ng buong sanggunian. Hindi po namin yan hinadlangan kasi ang sabi po, hindi daw po magkakaroon ng katuparan lahat ng proyekto ng barangay hanggat nandyan po yung 4 na buslog. Alam niyo po ba? Kilala niyo na po yung 4 na buslog. Yan pong 4 na buslog ay si Kapitan, si Kagawad Lado, si Kagawad Willie, at saka po yung SPL natin. Yan po yung 4 na buslog. Alam niyo po, paano po nila kami nasabi na buslog? Pag ang kanila pong pinaplano ay pansariling interes, hinahadlangan na po naming 4 yan. Kaya po kami tinawag na 4 na buslog. Lahat naman po ay maraming project dahil po sa pangunahing ng kapitan namin. Mamay na. Surprise! Kung hindi po naman dun sa 4 na buslog, hindi po namin makukontra yung hindi po namin maiitama yung mga project. Kaya po kami tinawag na 4 na buslog. Yung pong mga gusto po namin adigain na maganda para sa barangay, ay lagi pong reject sa kanila. Yan po ay totoo. Kahit po marinig, ako po yung nagsasabi lang ng totoo. Kami daw po ay 4 na kontra sa kanila. Pero hindi po. Sa totoo po, kami po yung madaling kausap. Pag ang proyekto po ng barangay ay para sa kabarangay, go lang ng go. Pero pag ang proyekto ng barangay gagawin hanap buhay, X po tayo. X po.
Sa street light naman po, meron po dyan mga street light. Nasabi, nakapagpakabit po ako ng mga street light. Bakit ka po makakapagpakabit ng street light? Ay ultimo yung 60 pesos na tinapay na ibinigay ay nililipan sa barangay. Makakapagpakabit po ba yan ng street light? Oh, totoo po yung sinasabi ko. Wala po akong sinasabing pangalan. Wala po akong sinasabing pangalan, pero nagsasabi po ako ng totoo. Sabi sila. Anong sabi? Tutuloy ka na po kasi nandun na po ako sa isang topic ha. Sino po ba dito yung pamilya ng... Dediretsin ko na po ha. Yung pamilya po ni Radel Apollo. Sino po yung pamilya ni Radel Apollo? Anak ha? Sino po yung mga kamag-anak dito ni Radel Apollo? Dami. Yun. Hindi kayo lalabas ang buhay din eh. Ayan. Yung pong kapamilya ni Radel Apollo. Kung natatandaan po ninyo, si Radel Apollo po, hindi po akong kapaya. Sabihin ko lang po yung totoo dahil ako po yung sinisiraan tungkol niya. Si Radel Apollo daw po ay pinahuli ko. Ako daw po yung nagpahuli sa kanya. Yun po yung paninira sa akin kanina. Ganyan din po kahapon. Bakit po ako magpapahuli? Ay muwang ko po ba dyan sa kung ano man yung ginagawa nila? Wala po akong kinalaman. Bilang pagpapatunay po, nakasaad po sa salit lang po ha. Medyo nakasaad po sa Biblia ng barangay. Nakalagay po dun. Lahat po ng elected official ay may karapatan para sa kaayusan at kapayapaan ng barangay. Yan po ay nakasaad sa 7160. Sa local government code po, nakasaad po yan dyan. Lahat po kaming barangay official na inyong pinagkatiwalaan ay may karapatan para sa kaayusan at kapayapaan ng ating barangay. Ganito po kasi yung sistema. Ganito po kasi yung sistema. Kami po bilang barangay official, pag kami po ay in-invite, ang una po kasi ini-invite dyan ng pulis ay yung kapitan. Ang una po talaga, uulitin ko po, ang unang ini-invite ng pulis ay ang kapitan. Ako po ay bago parang kagawad nun. Nag-witness po ako sa hulihan. Kasama ko po yung dalawa. Yung pong hulihan ng malaking transaksyon ng marijuana dito sa Sitio Miramonte. Kami po ay kasama niyan. Kami po ay bilang barangay official. Pag tumawag po sa amin, sasama po kami bilang witness. Pero ang una po dyan tinatawagan lagi ay kapitan. Ang sabi po niya sa akin noon, kagawad, sasama ka sa mga yan, ay aabalahin ka lang yan. Hearing dito, hearing doon. Sasamahan mo sila. Totoo po yan. Alam po nila yan. Ngayon, tatawag po si Lugban PNP. Tatawag po yan sa ating kapitan. Hindi po sumasagot. At ang sabi ay aabalahin. Ngayon, tatawag po yan ng ibang kagawad. Bilang elected official at pinagkatiwalaan ng kabarangay, tatawag po siya ng barangay official. Ngayon, ibabalik ko po dun sa paninirang ginagawa. Total, nandun na rin lang tayo. Magsasabi po ako sa inyo ng totoo. Wala po akong kinalaman dun sa sipat. Dahil tayo po nasa Borol at alam naman po ninyo na si Radel po ay na-search po dito. Kung natatandaan po ni Radel, ako po ay nanghingi ng pasensya sa kanya. Ang sabi ko po ay, ate, pasensya na po, ako po ay na-invite lang ng polis. Bilang witness. Kasi ang trabaho po namin, pag kami po nagsama sa kanila, titingnan lang po namin, kung napapansin po ninyo, bilang witness kasama sa barangay, halimbawa po, searching po, search warrant po na nakaserve. Search paghahalugog. Searching, hahalughugin yung bahay, maghahanap ng isang bagay. Ang una pong gagawin ni barangay official, kakapkapan po itong si pulis. Ipakikita po yun sa inyong harapan. Kakapkapan po. Ako po yung kumakapkap doon sa pulis o kung sino man pong barangay official. Kakapkapan po yan. Babalikin po lahat ng bulsa.
tatanggalin po yung wallet, kung ano man pong laman ng mga bulsa niya, tatanggalin po yan. Hanggang paglalagay po niya ng gloves, i-inspectionin po yan ng witness. Yan po yung trabaho ng barangay official. Hindi po katwiran na aabalahin ka lang yan. Hindi po katwiran na, ay, magdalaan ako ng oras na napakatagal dyan. Hindi po ako ang nagpahuli kay Radel. Wala po akong kinalaman dyan. Sa totoo po, nakakaiyak. Mahirap isipin. Nagtatrabaho ka ng tapat, sumusunod ka ng naaayon sa batas, sisiraan ka pa. Ang sinabi, ay, si Kagawad Edwin ang nagpahuli dyan kay Radel. Bakit yun ang pahuhuli? Anong kinalaman ko dyan? Totoo bang kakilala ko yun hanggang buhat ng una hanggang ngayon? Hindi po. Ako po ay sumusunod lamang sa aking tungkulin. At yung pagsasabi po ng kapitan na ito, yung pagsasabi po ng kapitan na nakaupo na ako daw po ang nagpahuli, ay siya po ay bobo. Hindi niya po alam ang karapatan bilang isang kapitan. Bakit ko po ipapahuli mo aking kabarangay? Ipagkakanulo ko ba ito? Oh, tama po ba o mali? Isang malaking kasinungalingan na ako po ay nagpahuli dyan. Isang malaking kasinungalingan nung kapitang nagsabi. Lahat po ng paninira ay ginagawa, makuha lang po yung atensyon ng tao. Makuha lang po ninyo yung atensyon ninyo at sila po ay maiboto. Mali po, mali. Napakarami pa. Alam niyo po ba? Tubig. Alam niyo po ba? Mayroong isang kagawad ang sabi. Ikapitong kagawad. Tatakbong kapitan. Ano po ba tingin niya sa akin? Gaganito lang kaliit. Sisipain na lang. Walang kwenta sa barangay. Magkwentahan po kami ng nagawa sa barangay. Sabihin niya po yung nagawa niya sa barangay at sasabihin ko rin naman yung mga nagawa ko sa barangay. Hindi po dapat. Kasi hindi po dapat nang-negrate ng tao. Mamaliitin mo yung tao. Ikapitong kagawad, magkakapitan. Parang mahirap pong isipin, ano? Ito naman po yung isang natanungan at magigiring pong kasagutan doon po sa pagmamaliit sa akin na ikapitong kagawad. Tanungin po muna natin. Si Kagawad Willie Abdul po, nakatatlong terminong panunungkulan. Magtatapos po ng kanyang panunungkulan. Si Kagawad Conrado Abustan po, magtatapos din po na sa ikatlong termino. Kung tutusin po, sila po yung mas priority na tumakbo bilang kapitan. Di po ba? Tama po ba? Tama, ano po? Ito pong si Ate Malu Ranyola. Veterans move. Dahil sa kanyang kagulangan, hindi magugulangan. Sa kanyang edad, hindi magugulangan. Paano ko po yan lalansahin? Paano ko po siya lulukuhin? At paano ko kukumbisin? Paano ko kukumbinsin na sa akin sumama? Ang sagot lang po niyan, kagaya po ng sinabi ni Pareng Titan, sa akin po nakita kung paano po maglingkod ng maayos, mahusay at patas sa kabarangay. Doon naman po, yung sasabihin ko po sa inyo, pawang katotohanan na hindi po ako naninira kahit po marinig nila. Meron naman pong nagsabi, ang sabi naman po, narinig po ninyo yan, noon, gayahin ko pa po yung tono ng pananalita, wag na. Ang sabi po niya, noon, isang taon, isang beses nag-aatag. Ngayon, 3, 4, isang buwan. Dahil ba mag-e-eleksyon? Sinabi po yan ng isang taong kumakandidato. Para bang malanse lang kayo, maloko lang kayo, at iboto siya, gagawin ang lahat. Bakit po kami nagwawalis? Bakit po kami naglilinis? Bakit po kami nag-aatang? Tanong lang po.
Kami lang po bang barangay ang nakikita nyo naglilinis ng weekly? Tanong lang po, kayo po ang sasagot. Lahat po ng barangay binabaan ng memorandum circular galing sa DILG. Magkakaroon po ng weekly clean up drive. Kung mapapansin din po ninyo, lahat po ng under ng DILG, BFP, PNP, at iba pang sangay ng pamahalaan, naglilinis po sila. Kaya hindi po pwede yung selfie-selfie daw. Sabi, selfie dito, selfie doon for documentation para makita nyo naman na may nagagawa kami sa barangay. Bakit? Napakasakit po yatang isipin na selfie-selfie lang daw. Pero sa totoo naman po, nakikita niyo naman po yung kung paano po mag-perform, kung paano po yung aming nagagawa sa barangay. Nakikita niyo naman po yan. Nakapag-donate po kami. Nakapag-donate, ibig sabihin pag-donate, galing po sa sariling bulsa. Ang grupo po nakapag-donate, unang-una po naghiling po, mayroon pong humiling na taga-sitio Umban, Ulmo. Humiling po sila sa amin. Ang sabi po, madilim daw po yung kanilang daanan. Madilim. Ang sabi po namin ng grupo, ano pong mga paglilingkod namin sa inyo? Ang sabi po nila, Kapitan, Kagawad, baka naman po pwedeng magbigay po kayo ng ilaw. Agaran din pong nagsabi ang tatakbong kapitan, sige po, gagawin po natin ang paraan. Alam niyo po, ginawan po namin ang paraan yan. Nagambagan po kami mula po sa aming mga sariling pera. Nakapagkabit po kami doon, nakapagdonasyon po kami ng 6 na solar lights. At ito po'y pinakikinabangan na nila ngayon. Ang sabi ng katunggali, nagkabit ng solar, walang kakwenta-kwenta. Ulitin ko po, walang kakwenta-kwenta. Bakit siya ba nagkaroon ng kwenta doon sa lugar niya? Nagkaroon ba siya ng kwenta doon sa lugar niya? Dumadaan sila doon araw-araw, nakikita nila yung pangangailangan doon. Nagawan ba nila ng paraan? Tapos nagawa namin ng paraan, may ilaw na. Ang sabi, may pangalan pa daw. Ang masama nun, wala pong masama doon kung yan ay pinangalanan. Kasi yun po yung donasyon namin, hindi po yung galing sa pera ng barangay. At ang amin pong na-donate ay may kwenta. Hindi po kagaya ng sinasabi ng iba na puro kwento. Tama po ba? Sa serbisyong, babalik ko po ulit. Sa serbisyong medikal, ang sabi, ang barangay daw, walang oxygen. Sila po ang mga kapagsabi, barangay po mayroong oxygen. Madali yung hand carry lang po siya. 15 kilos po, hand carry lang po siya. Hindi po kagaya sa sinasabi ng isa, wala daw pong oxygen ng barangay. Hindi po ako nangigat, sinasagot ko lang po yung itinatama ko lang po yung sinasabi nila. Hindi po ba masakit din naman po, halimbawa, sa isang bagay, halimbawa, kayo po nagbigay po kayo ng isang bagay doon sa isang tao. Ang hinihingi po ay pagkain. Pag nabigyan niyo po ng pagkain, pipintasan pa nabigyan niyo na. Samantalang siyang pumintas, walang naitutulong na maganda doon sa humihingi ng pagkain. Yun po yung isang halimbawa. Kaya ang hiling ko lang po, wag po tayong papadalaga sa mga ipinapangako. Kung napapansin po ninyo, lahat po yung mga kagawad ko, mga kagawad na uupo, wala po silang ipinangako. Si Kapitang Edwin po, hindi rin po makangako. Wala po akong pangangako na yung ektaryang lupa ay idodonasyon at gagawin ganito, gagawin ganito. Parang mahirap po yatang isipin. Pangako na naman. Pangako na naman. Mamulat na po yung mata natin. Doon po sa mga kita niya naman po. Election, sasabihin. Ay, matamis ang dila. Magaling. Napakadami ng
napakadaming pangako. At tingnan niyo po muna ay yung mga nagawa. Kung may nagawa na at may magagawa pa. Nung panahon po ng pandemic, babalik ko na po ha. Yung po inaisalit ko lang kasi sinagot ko lang po yung kanilang ibinabato sa akin. Tama po ba, Kagawad Lado? Nung panahon po ng pandemic, nakakalungkot isipin. Bakit? Kami po yung mga frontliner na nasa labas. Committee and Health po yung nasa akin napa-assign. Nag-checkpoint po kami noon. Kung matatandaan po ninyo, before lockdown, kami po yung naka-assign doon sa mga checkpoint. Tapos medyo lumalala na yung sitwasyon ni COVID. Nagka-lockdown na nga po. Wala nang makakalabas. Ito ang masakit. Kagaya nung sinabi ni Kagawad Sergi, panahon ng pandemic, ang naisip niyo agad nung panahon ng pandemic ay ano? Ano, Ate Lisa? Ayuda. Ay, hindi. Hindi, 555. Nawala. Yun po kasi, nung panahon po ng pandemic, ako po yung magsasabi lang ng totoo ha. Sasabi po ako ng totoo. Hindi ko po kayo lililangin, hindi ko po kayo lalansihin para iboto lang ako. Magsasabi lang po ako ng totoo. Nung panahon po ng pandemic, at napansin din ninyo, inilista kayo. Inilista at inilista at inilista. Ang tanong, binigyan at binigyan at binigyan ba naman? Hindi nga nakalista. O, yung hindi nakalista ay wala. Ililista kita bukas. Ano? Yun po ang mahirap. Kasi, kagaya po ng nasabi niya, nung panahon po ng pandemic, di yan po natin nakita ang nagsiservisyo ng tapat. Ako po, hindi po ako humawak ng ayuda. Ang hinawakan ko po, yung Apor Pass. Di po ba may Apor Pass nun kung natatandaan po ninyo? Yung Apor Pass na yun, nagka-issue pa sa akin. Alam niyo po ba kung bakit? Sasabihin ko po yung totoo. Binigyan po kami ng Apor Pass. Hindi po lahat, by sitio po yan. Sa isang bahay, isa lang po yung bibigyan ng Apor Pass. Ako po ay hindi nagbilang ng Apor Pass. Hindi po ako nakialam doon sa Apor Pass. Hindi po ako interested doon sa Apor Pass na yan. Ako po hindi nagbilang. Ako lang po ba'y nakitulong? Di sila po yung nagugupit. Ako po yung nakitulong. Yung kada bilang nila, ipinapasa sa akin. Nilalagyan ko naman ng pangalan. Nilalagyan ko ng tape. Ngayon nung magbibigay na ng Apor Pass, nagkakagulo na. Marami nang humihingi. Anong sabi? Kabago-bagong kagawad, kagulang-gulang. Kabago-bagong kagawad, ay kagulang-gulang daw naman. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Binalikan ko po yan, dala ko po yung Apor Pass ko. Ang Apor Pass po na napabigay na sa akin ay 18 piraso. Ang sabi ay kabago-bago, kagulang-gulang, ay magkapitan muna siya. Bakit po napunta doon sa magkapitan muna siya? Di po ba dun sa pagsabi pa lang na magkapitan muna siya, Para maging magulang. ay siyang naging magulang. At saka po dun po sa salita na magkapitan muna siya, nakasaad po sa batas. Dun po sa, kung hindi po niya alam, abuse of power in authority. Kung siya po ay nagbasa ng 7160. Abuse of power in authority. Pero hindi po namin siya, pinalampas pa rin po namin yung pagkakataon na yun. Ngayon din naman po sa pagbibigay po ng ayuda, meron pong concerned citizen na nagbigay po ng ayuda sa barangay. Sa kahilingan po ni Kagawad Willie, ni Kagawad Lado, ng 4 na buslog kasama ko at si Jeno. Humiling po kami ng ayuda. Pinagkaluban naman po kami ng ayuda. Yung mga marami po siya. Sako-sako po siya. Ilang sako yun pala? Marami din yun eh. Ngayon, ibinaba po siya. Siyempre, kami naman po ay kami naman po bilang barangay official, may karapatan din naman po kami na
na maglagay nun ayuda sa barangay. Inilagay po namin yung ayuda doon sa barangay. Yung galing kay Bob. Oh, yun. Dahil ang coordinator noon ay si Jane. Ayun. Kay Jane Dumaan. Yun po ay galing po kay Gob. Kay Gob Suarez pa po noon. Kay Gob Suarez pa po noon. Kasi pandemic po yan. Alam niyo po ang ginawa. Ang ginawa ay... Ano kaya? Ripak na po yun na. Nakasako po yun. Hindi po niripak na niripak pa. Yun po ay hindi rin po inuuwi. Ang ginawa po dun, may nag-text po. Ang nakalagay sa text, isarado ang barangay. Yan po ba palagay nyo tama? Ipapasarado yung barangay eh. Ipapasarado yung barangay, nandun yung serbisyo para sa tao. Ipapasarado mo yung barangay, tama po ba ito? Parang mali. Di po ba ang barangay ay para sa kabarangay? Ang barangay hall ay para sa kabarangay. Tama po ba? Yun po yung masakit na nangyari po sa amin noon. Kasagsagan po nung pamimigay namin ng ayuda, ipinasara po yung barangay. Alam niyo po ang ginawa namin? Inilabas po namin yung sako-sakong ayuda, doon po namin pinamigay sa labas ng barangay. Di po ba napakasakit na? Ano po kaya yung dahilan? Oh. Bagaman po hindi dumaan sa kanya yun, dapat tinanggap po niya yun. Kasi para sa kabarangay. Yun po yung mga nangyayaring totoo. Balik ko po uli dun. Sa panahon po ng pandemic, duty po kami sa mga checkpoint. Tapos nung nagkaroon na nagkahigpitan, lockdown, dyan na nagka-problema sa ayuda. Nung bumabalik na po uli yung ay isa pa pong masakit nito, pag may mga patawag nung panahon ng pandemic, hindi po umaaten. Kaya ang barangay tinamnan po medyo nalilate. Totoo po ito. Pero bakit nung dumating na mayroong ayuda, ay present? Totoo po yan, hindi po ako naninira. Ang tawag po sa kanya ay secret na lang. Yun po, hindi po ako naninira. Yan po ay totoong nangyari. Pag may biyaya, nandyan. Pero pag meeting lang, wala. Yan po iboboto pang leader. Ganun ang ugali. Binoboto yun. Hindi ko Hindi po ako naninira ha. Binibigyan ko lang po kayo ng pagkakataong kilatisin yung mga manunungkulan sa barangay. Hindi naboto ng hugot. Tapos na po yun, tapos na. Tapos na po yung usapin dyan sa pandemic. Tapos na po yan, hindi po. Yun po yung nakikwento ko lang sa inyo, hindi po ako naninira. Yan po yung totoong nangyayari. Hindi po ako naninira. Aminin man po niya sa sarili niya, totoo po yung nangyayari. Saksi po sila. Kasi ngayon po yung huling araw ng kampanya. Tatagal po pa po ba kayo hanggang anong oras na? 9:30? Tatagal po kayo hanggang mga 12. Kasi hanggang 12 lang po kami. Mahaba pa po din pagkento ko. Tatagal pa kayo? Yahatid niyo ako sa amin. O yan, tatagal pa. Masamin pa ako, may aswang sa daak. Ganito po, tapos na po yung pandemic. Balik na po tayo sa mga proyekto ng barangay. Huwag na. Hindi ko natutuloy yung proyekto ng barangay. Kasi naingay na. Tama po ba, Kapitan? Pipili po ba dapat tayo ng mga kagawad na may hanap buhay kaysa kayo? Mamaya po, ilalahad ko po yan sa kanila. Ilalahad ko po yun sa inyo mamaya. Doon naman po sa mga proyekto. Si Kagawad Edwin po noon at maninilbihang kapitan sa susunod na buwan pag inyong isusulat. Sulat! Ang naging proyekto po bilang GAD, Gender and Development Chairman. Ako po ang proponent ng 2 CR
kung mababalitahan niyo po, may dalawa pong CR ang naipagawa. Ang barangay, hindi ko po pagawa ha. Ako po yung naging proponent nun. Kasi alam niyo po kung bakit. Ako po yung God chairman nun. At ako din po yung sa health. Committee ko po yung health. Napapansin po namin pag nag-a-attack po kami dun, ay medyo smell good. Kasi meron na lang pong nakabuntun dito, meron nakabuntun doon. Tapos meron mga dumi na fresh pa. Ano dyan, no? Fresh pa. Kaya naisipan po ng inyong lingkod na maging proponent po at naidulog ko po ito sa sanggunian na makapagpagawa po ng 2 pintong CR. Dahil po sa pagsang-ayon ng sanggunian, nagkaroon po ito ng katuparan. Kaya na po, nagagamit na po nila. Ganun din po ang inyong pong lingkod bilang Gender and Development Fund at Gender and Development Chairman. Nakapag-budget din po ako sa ilang solar light. Hindi po kasi kailangan na napakadami kasi ang budget po niya, nahati-hati po siya. Sa Gender and Development Fund, 1% lang po. 20% sa development fund, tapos meron pa po siyang BDRRM, meron pong budget ng SK, 10% po siya tatanggalin, 1% po sa BAUSI, 1% po sa BCPC, 7% po sa BDRRM, na memorya ko po, 55% po sa personal services. Yan po ang maging kapitan, alam po ang budget ng barangay. Ganyan po dapat. Hindi po yung magsasabi, merong gustong gawing proyekto. Ang sasabihin ng kapitan, Tres, may budget ba tayo para doon? Hindi po dapat. Dapat po mismong kapitan at buong sanggunian alam ang proyektong pinaglaanan para sa transparency, para sa kabarangay. Para pag tinanong yung isang kagawad, may project daw si kagawad ganun-ganun doon. Maipaliwanag po niya na hindi po yun project nun. Yun ay po project po ng barangay. Doon naman po sa pang-agrikultura, may budget din po dyan. Sa barangay po ay meron pong, ano man tawag doon? Sato. Anong English doon? Hand tractor sa English. Mahina po sa English. Meron po sa barangay na hand tractor. Ito po ay na 28 po ako na-elect at 2018 po ako na-elect. Parang 2019 po yun ay nandun na o 2020? Ha? 2021. Ngayon po 2023. Meron po dun hand tractor sa barangay para sa magsasaka. Ang problema, nasa barangay lang. Di po ba? Yun po para sa magsasaka. Bakit hindi ibigay sa Farmers Association ng pakinabangan po nila? Meron po diyang grass cutter, 2. Dapat po ito ay naibigay dun sa mga magsasaka para pakinabangan nila. Hindi po yun ay naka-stack lang po dun sa barangay. Parang nakakalungkot naman Parang nakakalungkot po kasi imbes na pakinabangan ng kabarangay, naka-stack doon sa barangay. Baka po siyang gagamit. Doon din po na sa nabanggit ko po na BDRRM. Sa disaster naman po ito. Ang barangay po ay merong generator. Meron pong water pump. At meron pa pong iba na pwedeng gamitin pag dumating ang kalamidad. Meron po dyan mga emergency light, mga first aid kit, rope, ano pa ba? Marami pang iba. Pero ito rin po yung napapansin ko sa barangay. Power saw meron din. Ano pala, meron. Ito po yung napapansin ko. Naka-stack lang po siya sa barangay. Bakit hindi po kaya kung i-try? Kasi dapat po yung mga ganyan, hindi po naka-stack. Para in case po na nagkaroon po ng emergency o nagkaroon po ng kalamidad, madali po itong makukuha at gagamitin. Nakuha niyo po ba yung sinabi ko? Dapat po yan ay may weekly o monthly testing. Nagkataon po yung isang pagkakataon, si Kagawad Willie po, kasi meron din po naman kaming
privilege na mahiram yung gamit ng barangay. Nang hiram po si Kagawad Willie ng pump. Alam niyo po, hindi po gumana yung pump. Dinala niya po dun kay Mamer para mapagana yung pump. Yan po ba yung gagamitin natin in case ng emergency? In case na dumating yung kalamidad? Dapat po yung mga ganyang bagay, hindi lang po yan naka-stock. Dapat po yan matetesting din. Hindi po natin alam kung kailan darating yung kalamidad. Papunta na po tayo dun sa usapang kalamidad. Pero yun pong mga naka-stock na yun, kung sakali naman ako kayo mauupo. At alam ko naman na ako inyong pagtitiwalaan. Yan po ay gagawin natin ng paraan para ma-check po lahat, mapaandar po siya at ma-check pa yung mga kulangan para mapakinabangan ng kabarangay. Dumating po tayo dun sa, dyan nga po sa budget para sa disaster. Bilang God, balik po uli ako. Magulo ano, balik-balik. Balik po uli ako sa God. Sa God. Gender and Development. Bilang co-chairman po ako ng Gender and Development. Nakapag-budget po ako nakapaglaan po ng budget na 150,000 para po sa fire hydrant. Kung napapansin po ninyo, napakarami ng henerasyon. Marami ng salin-salin. Ilang term na ang nagdaan. Ang Sitio Burol, wala pong fire hydrant. Paano po kung dumating ang panahon na may sunog? Saan naubusan ng tubig ang bombero? Ano po ang gagamitin? Aalis pa yung bombero, tupok na yung isang lugar bago makabalik. Pinag-isipan, pinag-aralan, kasama yung mga matitikas na kagawad, yung 4 na buslo. At ako naman po yung nagpasalamat sa kanila. Inapruban po yung 2 fire hydrant. Ilalagay po dito sa baba at dito sa taas. Yun naman po siguro yung papalakpakan. Yan po. Ako po yung nakapaglaan. Ako po yung proponent ng 2 fire hydrant dito sa Sitio Burol. Yan po yung mga karakteristik ng isang manunungkulan. Hindi po nangangako. Pinag-aaralan, sabi ko nga po sa inyo, ang mga proyekto ay pinag-aaralan at pinag-iisipan. Pinag-aralan, pinag-isipan. Matagal ko rin pong pinag-isipan kung ano yung maitutulong ko sa Sitio Burol. Yun nga po, wala po akong pwedeng pagkunan ng ipagpapalagay ng fire hydrant. Hindi po kagaya nung nangangako na magpapalagay daw po niyan. Yan po ay nakasama na sa budget for 2024. Manalo at matalo, magkakaroon ng katuparan yung 2 fire hydrant dito sa Sitio Burol. Maalala po ninyo, hindi ko po yan ipinangako nung nakaraang eleksyon. Wala po akong pinangako na ganyan. Asahan lang po kung ano po yung makikita ko at may tutulong para sa kabarangay ay gagawin. Tulad po ng mga aking nasa harapan, matagal pa po ito, mga 3 oras pa po ang aabutin. Tulad po ng inyong mga nasa harapan, si Kagawad, Sir J, lahat po sila. At sabi po nila, kami daw po ay maghahanap buhay sa barangay. Hindi po. Paano po namin gagawing hanap buhay ang barangay? Ay ako po sa totoo lang, buhat po noong 2018 hanggang 2023. Hindi po ako nagtanong kung meron ng honorarium. Hindi po ako nagtanong kung meron ng honorarium. Hindi po ako umasa sa honorarium ng barangay. Kami po maglilingkod sa susunod. May kanya-kanya pong hanap buhay.
Pansinin niyo po. Pansinin niyo po. Lahat po yung mga nasa harapan niyo, may sarili ng hanap buhay. Paano pa po kami maghahanap buhay sa barangay? At hindi naman po namin gawain na gawing hanap buhay ang barangay. Yun. Dapat may trabaho. Wala. Yun po, kayo po yung makakapansin. Bakit po sila ay sa akin sumama? Bakit po ako ang kanilang pinagkatiwalaan? Sa punto pong ito ay hindi ko na po kayo... Lamang ka sa height kay Kapitan. Lamang ba sa height? Yes. At saka hindi rin naman. Siguro... Guwapo ka. Hindi. Lamang Mali ka dun. Siguro, hindi. Siguro kasi minsan ako yung naglalakad kwento ko. No, sa pangampanya namin. Sabi, ay, ba yung tatak mong kapitan? Akala ko may sasabihin masama laban sa akin. Alam niya sabi, ang pogi naman. Marunong magsabi. Di ba pag nangangampanya tayo, sila yung ating bobolahin, hindi siya yung bobola sa atin. Nangyari baliktad. Tapos umuwi ako, tumingin nga rin ako sa salamin, parang medyo totoo nga na. Kaya nga sabi ko parang siguro sa panahong ito, ako naman po ay inyong nasubukan, nakita niyo naman po, lalo na po nung panahon ng pandemic, hindi po ako nakatoka dun. Hindi po ako nakatoka dun sa pamimigay ng ayuda. Ang kapartner ko po nun ay si Estel. At saka po yung dalawang kagawan. Alam niyo po ba yung Estel? Yung po pambomba. Yan po ang pambomba. Bomba dito, bomba doon. Sabi ka na yung kuya. Okay na. Yun. Yun po yung naging gawain namin nun. Kasama ko po yung yung bali, apat po kaming buslog na magkakataon pagbabomba sa barangay. Pero nung kami, di po ba kami po yung nakita nyo? Napapansin niyo po ba na nagbobomba kami dito? Bomba doon, napapansin po ninyo? Para safety po yan ang kabarangay. Pero napansin ko po naman itong munang huli. Napansin ko po nitong huli, nag-aagawan na po din sa pangbomba. Totoo po, kasi dapat po sa gawaing pangkalusugan, ako po ang unang kinokontak ng rural. Magte-text po sa akin o magme-message po sa akin sa messenger yung taga-RHO. Magme-message po siya, may positive daw po sa dengue doon sa isang lugar. Ngayon, for transparency naman po, kung ako talaga, sasadyain ko na lang na ay, hindi ko na i-forward yung message doon sa GC namin. Sasarilinin ko na lang, paring Willie, samahan niyo ako, magbobomba tayo, magpapapogi tayo sa tao. Pero ang ginawa ko po, itatransfer ko po ito doon sa secretary para siya po yung mag-transfer doon sa GC. Ngayon, pag nakita nila sa GC, kahit hindi nila alam kung saan yung lugar na dapat bombahin, naririndi na sila. Ako po yung nagtataka, totoo po yung nangyayari. Hindi ko po sila sinasiraan. Napansin naman po ninyo yan. Napansin po ninyo yan. Eh, nakakapagtaka po. At dati, hindi naman nila ginagawa. Tapos ngayon, gano'n naman. Ang isa pang masakit, ang nakalagay doon, madaling lapitan. Mahirap hanapin. Tingnan niyo po. Ito po yung totoo, hindi po ako naninira. Ha? Kayo po ang makapagsasabi. Noong mga panahon na kayo ay nagpapaperma, hindi niyo mahagilap. Pupuntahan doon sa bahay. Totoo po ito. Kahit po sila yung nanonood, nagsasabi po ako ng totoo. Tingnan niyo po. Totoo po itong nangyayari. Magpapaperma po, papupuntahin doon sa kanila.
Walang aabutin. Babalik sa barangay. Anong sabi? Nakachamba. Ako ang naka-duty. Government official, yung nagpapaperma. English speaking. Mahina ako sa English. Transfer ko sa Tagalog. Ang sabi niya, ganito ang uri ng barangay tinamnan. Ako, taga-gobyerno ako. Pero hindi ganyan ang sitwasyon sa pinagtatrabahuhan ko. Di po ba't nakakahiya? Ako po yung inabot niya sa barangay. Pero ako po yung nakipag-Inglesan din sa kanya nun. I-transfer ko na lang po sa Tagalog. Sinabi ko lang po sa kanya, ma'am, pasensya po, nagkataon lang po na may lakad po yung aming kapitan. Bumalik uli kinabukasan. Wala pa rin perma yung clearance. Oh, galit na si ma'am. Wala naman ako maya-alibay na ulit. Ang sabi ko, ma'am, ay pasensya na po ulit, ma'am. Balikan nyo lang po bukas at perma na. Oh. Ganyan po ba yung nakalagay dun sa, nakikita nyong tarpaulin? Madaling lapitan. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Kayo po ang makakapag-obserba niyan. Ganito po. Kung ako po ipagtitiwalaan, ganito po yung sistema at tamang pamamaraan. Bilang ako po ay bilang kapitan at inatasan ka ng executive power, madali po ang solusyon dyan. Siguro hindi lang nabasa o hindi narinig nung nagkataong may seminar. Ang kapitan po ay pwede pong mag-appoint ng peperma. Pansamantala, duty of the day. Halimbawa po, ako po ay may lakad, pupunta po akong Lucena. O may patawag yung mga iba pa, may meeting. Pwede ko pong i-appoint na signatory yung duty of the day. Sa palagay niyo po ba, may magagalit sa akin na, ay, nasa si Kapitan, wala. Babalik na naman, wala. May magagalit po kay Kapitan. Wala. Yan lang po, ganyan lang po yan kasimple. Dapat po lahat ng bagay, gaya po ng sinabi ko kanina, pinag-iisipan at pinag-aaralan. Ganyan po dapat. Tingnan niyo po. Si Kagawad Edwin po, noon, at magkakapitan sa susunod na buwan, magiging kapitan. Kung mapapansin po, tanongin niyo po yung mga BHW. Ako po ay duty sa barangay 3 to 4 times a week. At yan po ay minsan ay napagtatalunan na aming mag-asawa. Kasi mas malaki pa po yung oras na inilalaan ko sa barangay kaysa po dun sa pamilya ko. Totoo po yan. Duty po ako ng alas 8. Aalis po ako ng alas 11 para sumundo ng aking bunsong anak. Ihahatid ko po sa bahay. Babalik ulit ako sa barangay. Ganon kaunti lang yung nilaan kong oras para na sa aking anak. Yan lang. Ganon lang. Ganon po yun. Subukan naman po ninyo ako. Subukan at pagbigyan. Maglilingkod sa barangay. Maayos at mahusay. Magiging tapat at magiging patas. Mamaya, di pa naman tapos. Relax. Maaga pa po. May oras pa po tayo bago mag-alas 12. Sasamantalahin ka na po yung pagkataon. Bawal ang 12:01 ha? Ayan. Wala po. Pasensyahan na po ninyo kung wala po kaming pakain. Wala po kaming pakain. Kasi nababase po sa rules ng COMELEC, bawal po. Kasi 5 pesos lang po ang gagastusin sa bawat isang botante. Yun po, ganito po ha. Basta, ang sa akin lang po. Kaya po nang sinabi ko sa inyo, hindi man po ako mangangako ng napakaraming bagay at napaka-imposibleng mangyari. Nasubukan at nakita niyo naman po kung gaano
ma-perform ang inyong ibinoto noon. Sabi nga ni Kagawad Lado, siya daw po ang action man ng barangay noon. Nasa inyo na pong harapan ngayon ang action man ng barangay. Hindi po ako mangangako ng anumang bagay na hindi ko kayang gawin. Kagaya po ng sinabi at ipinahayag po ng aking mga kasama sa edukasyon, susuportahan po ng inyong kapitan na sino mang mapapa-assign na Committee on Education. Yung scholarship po na sinasabi nila noon, kung ang papangako po nila, 10 scholarship, full scholarship po ang gagawin ni Kapitang Edwin. At yun po yung aking gagawin at akin na po yung napatunayan. Noong Kagawad, 30 ang student, 15 scholar ni Kagawad, 10 kay Kagawad Willie. Napatunayan na kaya magpa-scholar sa pamamagitan ng pansariling pera. Hindi po iaasa sa barangay. Sa committee naman po ng health, kung sino man po yung mapapa-assign na committee ng health. Kasi mahirap pong mangako. Eh paano kung nagbunutan kami? Nagbunutan sila. Kung ano yung nakubunot niya committee, ay sala naman doon sa kanyang inilathala sa inyo at ipinangako. Kagaya ng iba, nangangako na ganito. Eh kung iba yung mabunot na committee. Hindi nga naman nanalo ay sila. Yun lang. Doon naman po sa komitiba ng pangkalusugan, sisikapin po natin na mapataas po yung budget para sa mga pang-serbisyong medikal. Tulad po ng pangbili ng gamot. Susubukan po natin. Hindi po susubukan. Gagawin po ng aming grupo. Yung pong hinihiling ng iba, lalo na dun sa mga kabataan, na nakikita po nila sa iba na may mga pa-basketball, pa-ganito. Kasi sa totoo naman po, mahilig din po ang inyong lingkod sa sports. Sisikapin po namin sa tulong po ng buong sanggunian kasama ang sangguniang kabataan. Sisikapin po namin na makapagpaliga para sa mga kabataang taga-barangay Tinamnan. Yan po ay sisikapin po namin, hindi po namin ipinangako. Sisikapin po namin na magkaroon ng katuparan. Doon po naman sa pinansyal. Ang sabi po, kung siya ang sakaling maluluklok, yung treasurer lang daw at siya ang makakaalam ng pananalapi ng barangay. Narinig po ninyo yan. Narinig po ninyo yan dun sa pangako ng iba. Pero hindi po dapat. Alam niyo po kasi, yun pong budget ng barangay mula po sa buwis ng kabarangay. Kung ako po ang inyong pagtitiwalaan, ihahanay po namin sa inyo ang pinagkagastusan ng barangay. O sa madalit sabi nga po nito, transparency. Para alam po ninyo kung saan po ginastos, saan po nilaan, saan napalagay ang pera ng barangay. Yung pong mga street light na ipinapangako po nila, yan po ay nakalagay na po sa AAP ng barangay, Annual Investment Plan. Sa susunod po, sa 2024, nakasama na po yan sa AAP. Hindi man po akong tumamang kapitan, iba yung tumamang kapitan, ang huling ko lang, ipagpatuloy yung aming nasimulan. Alam po nila yan, alam po yan ni Kagawad Willie, alam po yan ng mga nanunungkulan ngayon. Yun po ay nasa budget na. Pinapangako pa lang nila, nasa budget na pala.
At yan po naman ay every year, may nakalaan pong budget para sa mga ganyang gawain. Sa mga ganyang gawain. Medyo nahaba na po ba? Okay lang po sa inyo makinig ng makinig. Okay lang po yan. Ganito po. Okay lang po para maliwanagan. Ito po yung isa ko pang manisip. At gagawa ng paraan. Pagkapanalo po namin. 2-3 araw. Palalagyan po namin ng gamay. Kung napapansin po ninyo yung palusong po doon sa may Kinakuya More. Napapansin po ninyo yun ano. Yung pong baling dilim. Lalagyan po natin na yung solar lights. Galing po sa bulsa ng mga manunungkulan. Pangalawa po, lalagyan po namin yan ng gabay. Gabay, yung po bang tubo na pag-aakyat po ba yung hawakan? Hawakan, kasi tirik po yung ano. Gagawin po namin yan pagkatapos namin mahalal. Yan po ay manggagaling sa bulsa ng mga nasa harapan. Hindi po yan kukunin sa budget ng barangay. Kukunin po yan doon sa pinaghirapan ng inyong mga nasa harapan. Gagawin po namin yan. May humihiling, sabi, Kat, pa ikaw naman na yan na nalo. Bigyan mo naman ng solar dito. Wala pong problema. Nagawa na po namin ang mag-donate ng solar. Bakit ang hindi pa namin uli gawin? Patuloy po akong sinisiraan na wala akong kayang gawin. Ganito lang kaliit ang tingin nila sa akin. Pero kayo naman po ang makakapagsabi. Serbisyong tapat, serbisyong subok na. Ngayon, hindi ko po kayo bubulahin. Ako ba yung magsasabi sa inyo ng totoo? May pangako lang po ni Kapitang Edwin kasama ng aking mga kagawad. Pakitayo po. Medyo front po kayo dito. Bilang sa panghuli po, ito po ang aming pangako. Mula po sa Team Edwin, nangangako po kami sa inyo ng hindi anumang bagay. Ang tangi lang po namin may pangako sa inyo, makikita nyo lang po sa susunod na administrasyon. Maglilingkod po ng tapat at mahusay, patas sa lahat ng kabarangay. Mula po sa Team Edwin, pangungunahan po ni Kapitang Edwin Belus, kasama ng aking mga kagawad. Yan po ang aming pangako sa inyo. Paglilingkod ng tapat at mahusay. Paglilingkod ng patas para sa kabarangay. Muli po, bumabati po ng isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap.